Good morning. So it's a November 14, 2025, mga mag-alas 12 na ng tanghali. So welcome Cebu. Yun, regarding sa Bagyong Tino, nandun yung Liloan, Compostela, somewhere doon, yung mga bundok, no, na grabe ng deforestation, silang na devastated, no. So andito tayo ngayon. Abang chine-check natin yung check natin yung progress ng project. So kailangan natin i-actual talaga, ini-input natin dito, no. So ito, nilagyan ko ng blinker, no. Lagyan ko ng blinker, sana nandito tayo sa 14F. We are hitting 14F on a trending na hindi tayo madidelay, 0 day, sabihin nun, lapit natin, no. Yan, ito yung Gantt chart natin with the bar chart, color coded. May mga meaning yung mga color na yan, pattern sa pattern sa primavera. Doon tayo kumuha ng color coding. Alright, so bar chart, Gantt chart, may similarity yan. Yung natin is work smart and earn smart. So may similarity yan sa dito. Saan? Sa crypto. Kasi Bitcoin, hindi tayo nagte-trade, nagkikip lang tayo ng token, ng coin. Considered natin na swing trader kasi years after years ang kinikip natin yung yung coin. So kagaya nito Bitcoin, yung nakikita nyo yun yung mga, kasi yung sa Bitcoin ngayon every 4 years nag-halve sila, halving. O silent L kasi yan, so halving or half, hinahati nila yung pinaka-reward ng mga miners, no. Ang purpose lang nun is para makontrol na yung demand and supply. So after halving, kinakalahati nila yung pinaka-reward nila sa mga miners. Usually after few months tumataas, nag-spike yan. Yung tinatawag na bull run, diba? Siguro few months from halving, yun, nag-i-spike na, tumatakbo na, nagbo-bull run na, pataas yung mga ganyan. Every 4-year cycle. So, nung first cycle, nandito 2013 yata. Magkano lang isang Bitcoin nun? Hindi pa yata abot ng $1. Diba? Point something lang ang Bitcoin nung nagsimula sila. Tapos, nung 2013, sila, first cycle. Yan, somewhere here, maliit pa. Tapos pag second cycles 2017 yata hanggang 19 yata, basta ganun, basta dito ang per cycle, wala pa masyadong uptrend. Second cycle somewhere here, lumaki na. Kung di ako nagkakamali, times 21, no? Times 21x, grabe, no. Pag 2017 magkano na, siguro somewhere sa 13 mga $200 lang yan. Pagdating ng 2000 ng second cycle, wala na, almost 2,000 na. Yun, yung mga time na yan, pag sinabing crypto scammer, diba? Wala naniniwala. Yung iba bumili. Sila ang naging milyonaryo, even bilyonaryo yung iba. Diba? Yan. Tapos, sa third cycle, boom. 31x yata kung di ako nagkakamali. Pumalo ng 8,000, no? Nandito pala, So laking pera nun, di ba? 31, mga 30x. So kung may 500,000 ka times 30, di ba? Malaki na. Yun, sila yung mga silent millionaire di ba, ng crypto, ng Bitcoin. Alright, so ito na yung fourth cycle. Ngayon is fourth cycle, from 2021 yata, no? 2021. Yung nagkasabi na hindi pa raw natatapos ang fourth cycle ng bull run. Hindi pa raw tapos, kaya may mga expert nagkasabi na pag pumalo ng 110, bumaba kasi ng Bitcoin, no? 9,000 na lang. 9,900 na lang, diba? Pagka nag-rally means tumaas. Pag tumaas daw yan, nag-rally yan ng 110. Tapos ni-respect niya, meaning hindi talaga bumababa, nandiyan lang yan. That means start na ng bull run yan.
Yun ang sabi ng iba, no? So that will happen somewhere in first quarter ng 2026. Pero pag nag-dip yan, pag nag-dip yan, ayaw nang umakyat, wala na. Sabihin nun, tapos na ang bull run ng 2025. Tapos ano naman mangyayari? Papasok na yung altcoin season or alternative season. Kasi pag sinabing alternative coin, aside from Bitcoin, yun na ang alternative, yung Ethereum, XRP. So yung mga trader, yung market, doon na nagpo-focus kasi wala na wala ka nang aasahan dyan maghihintay ka na ng fifth cycle tsaka doon ang biglang yaman uli, diba? So mawawala na ng interest yung iba, yung mga keeper lang ng token, yung di naman talaga day trade o intra trade. So doon sila naghahanap ng alternative nitong BTC na yung characteristic kagaya ng Bitcoin na nagsimula sa less than $1 ang isang coin, tas pumalo ng even 100,000 plus, di ba? Biglang yaman talaga. Yun ang hinahanap sa alternative coin. So doon na pumapasok yung altcoin season kasi wala nang maasahan, wala nang masyadong kaya nga tapos na ang harvest season sa Bitcoin. Kung gagamitin mo yung Rick, morning. Good morning. Yung topic natin ngayon, i-compare ko yung trabaho natin sa Gantt chart or bar chart to, ito bar chart din to candlestick bar chart din yan diba, may similarity. So habang nagkatrabaho tayo, imbis ilagay mo sa bangko, diba, sige sa math tayo, compound interest, ilang percent bago mo, kasi isang cycle sa Bitcoin approximately 4 years. So ngayon yung fourth cycle, Rick, wala na kasi saturated na kung nagsimula tayo dito, Rick, wala tayo ngayon dito sure ball, milyonaryo na tayo ngayon, Rick. Ngayon lang tayo nagsimula, hindi tayo nagtitrade, bibili lang tayo ng Bitcoin para hintayin natin yung fourth cycle or fifth cycle, diba? So ngayon fourth cycle, Rick, ang sabi nila 3 to 5 times na lang, 3 to 5x na lang, di natin naabutan yung 30x. Sayang, sige na lang kasi dati, diba, pag sinabi mo crypto scammer, di ba? Wala tayong magawa doon. So ngayon, kung tapos na tong fourth season, fourth cycle, wala na. Wala tayong, sa fifth cycle na lang. Hintay tayo ng after 4 to 5 years na naman. Tapos tingnan natin portfolio natin. Yun, hintayin natin yung another bull run. The next bull run. Kung hindi tayo kung tapos na ngayon. Alright? Kasi kung compound interest, double your money in compound interest in 4 years, kailangan mo ng 18% na interest per year para ma-double. Halos wala. Yung ang MP2 na pinakamalaki na interest per year, mga 6 to 7%. 8 years yata bago mo bago mag-double ang money mo. Sa MP2. Double lang yun Etong crypto, 3 to 5. And then may nagsasabi kasi yung US, malaking utang nila ang pambayad nila is gold and Bitcoin. Kaya US nagpo-position na, bumibili na ng maraming Bitcoin. Yun, isa yun na magpapatrending up ng Bitcoin. Okay, ikaw, Rick, kada sweldo bili ka 500, 1,000. Hindi naman tayo magti-trade sasakay lang tayo. Pag jackpot nag 5 times yan, easy money. Nilagay lang natin dyan, di ba? Pero kung nandito ang panahon yung mga 2015, Rick, kahit may 10,000 pesos lang tayo na Bitcoin, tapos biglang times 30. Yaman. Lalo na kung may mga 1 million ka. Yung 1 million mo na Bitcoin pesos worth, kung times 30 lang yun, 30 million. Wala na, hindi ka na mag-engineer. So yun lang muna ang natin yun lang muna. Petsa de Peligre 14. Pag nanalo tayo, hindi nanalo. Pag 3x o 5x yung Bitcoin, hindi na to. Starbucks na to. Hanggang lang muna tayo. Ubus na yan, wala nang laman yan. Diba? Sige, Rick. Sige, bye-bye.